Hello guys! Today ay ating pag-uusapan at tatalakayin ang mga wars and rumors of wars at ang The End of the Age. Isinasagawa di umano sa ating bansa ang war games na tinatawag na Balikatan 2023 at ang mga bansang kalahok dito ay ang United States of America at ang Pilipinas. Pero bago pa man ginawa ang War Games dito sa Pilipinas ay nagsagawa rin di umano ang bansang China ng kanyang sariling War Games na malapit sa Taiwan noong nakaraang linggo bilang protesta umano sa pagdalo ng presidente ng Taiwan na si Tsai Ing-wen sa Amerika kamakailan lamang. Tila tumitindi na naman ang tensyon at banta ng digmaan dito sa ating rehiyon dahil umano sa mga ginagawang war games ng China at ng Amerika. Ano ang ibig sabihin nito, kaibigan? Ito po ay mga palatandaan o signs sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na tinatawag na Wars and Rumors of Wars and the End of the Age na nakasulat sa Matthew 24 at ang verse 3 at 6 lang po ang ating babasahin. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the signs of your coming and the end of the age? And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yan, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Ang tanong, ano po ang dapat gawin para hindi po kami mabahala sa mga nakakatakot na mga digmaang ito? Dalawang bagay lang po ang dapat gawin. Una, magtiwala po tayo sa Diyos. Pangalawa, patuloy po tayo manalig sa ating Diyos kahit ano pa man ang mangyari sa atin. Kasi ang sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, Sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. at ipinangako rin ng Diyos sa Psalm chapter 27 verse 1 to 3, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes stumbled and fell. Though an army may come against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I'll be confident. walang kaduda-dudang nasa mga huling araw na tayo, kaibigan, o ang end of the age. At kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesus, ay ito na po ang tamang panahon para isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Para po kahit ano pa man ang mangyari sa iyong buhay sa mundong ito, ay makakasiguro ka na maliligtas sa lahat ng kapahamakan na pwedeng mangyari sa iyo, kaibigan. Maaaring ito na po ang una at huli mong marinig ang panawagang ito para magsisi ka sa lahat na iyong kasalanan, kaibigan. Sana huwag mong sayangin ang pagkakataong ito bago mahuli ang lahat. Kailangan mong mag-decide ka agad na tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Diyos na iyong buhay, kaibigan. At kapag nakapag-decide ka na natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Diyos na iyong buhay, kaibigan, ay pindutin mo na po ang link sa itaas at sa dulo ng video ito upang mapanood mo po ang video kung paano tanggapin si Jesus sa iyong buhay, kaibigan. Ako po si Brother Chris at ito po ang ating programang The Word is Life Bible Prophecy Update Pinoy version. Please subscribe, like and share for more videos. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.